Hey guys, it's Dani and welcome back to my channel. So, for sure, malamang sa malamang, ang una niyong mapapansin ay ang aking YouTube name. Nag-iba na naman siya. Hindi na siya Luis Esper. So, Dani na lang. Because that is my first name. First name ko talaga is Daniel and ginawa ko na lang shortcut, Dani, para mas madali niyong matandaan and just want to be myself na kasi parang ang hirap i-handle nung ginawa kong name. Parang ang social kasi pakinggan. So, Dani na lang. That is my nickname. Daniel yon, Dani for short. So, ayun. So, for today's video ay na-miss ko tong ginagawa ko na to. Alam niyo naman, dun sa previous channel ko, ito na talaga yung ginagawa ko since then. And I'm going to review a product, a newest product from Maybelline. And it is the Maybelline Fit Me Foundation Matte Plus Poreless Foundation for normal to oily skin. So if you want to know my thoughts about this product, then please keep on watching. So bago natin i-apply itong Maybelline Fit Me, let's talk about the packaging muna. So first off, for me, yung packaging niya is a minus for me kasi una sa lahat, ayun na nga, in a glass form siya. So, may tendency na kapag nahulog mo siya, basag na talaga siya, literal. Ayun na ang pinaka-ayoko kasi most of my foundation comes in a tube or glass siya pero meron siyang pump. But this one, this Maybelline Fit Me, wala siyang pump. Ginamit ko to one time, sobrang nanibago talaga ako kasi kada ilalagay ko siya at the back of my hands, marami akong nalalagay. So, sayang kapag hindi mo nagamit. And, hindi ko rin alam sa Maybelline kung bakit ganito yung packaging nila. Ito lang yung foundation nila na nakikita ko sa department na walang pump or hindi siya in a tube form. So, anyways, meron naman sa inyo malamang na okay lang talaga sa inyo yung ganitong packaging. Pero for me, it's a no-no. Kasi, I'm a clumsy person. Ayan na, aminin ko na sa inyo, clumsy ako. Kaya, ito, iniingatan ko talaga. Especially kapag nilalagay ko siya sa vanity area ko. So, I got the shade in 125 or nude beige. Kaya, hindi ko kinuha yung 128 which is warm nude and I know that is yellow undertone dahil sobra siyang mag-oxidize sa akin. Literally, nung in-swatch ko siya, umitim agad yung lagay kong foundation at the back of my hands. Kaya sabi ko, I will not get that shade kasi malamang sa malamang, iitim rin siya lalo sa aking face. So, itong 125, it has a pink undertone pero I can work on it. Papakita ko sa inyo kung paano gagawin ko dito. So, nandito sa likod ng packaging niya, yung claims niya. This is a matte plus poreless foundation. Mattifies and refines pores. Matches natural tone, which is obviously kaya Fit Me ang pangalan niya. Natural, seamless finish, corresponds naturals. Okay. I got this for only 399 pesos. Pero sabi nga dun sa department stores, nung kinuha namin siya, sabi nila introductory price lang siya for 400 pesos. So, I don't know kung ano talaga yung regular niya. Kasi as of now, nakikita ko siya sa department and still, 399 pesos siya for almost 400 pesos lang. And this comes in a 30 ml. So, lahat naman ng foundations from Maybelline, karamihan is 30 ml. And it says normal to oily. So, let's see. For the available shades naman nandito sa Philippines, it comes in 10 shades. So, hindi kayo mahihirapan to find the foundation that matches your skin tone. This is my bare face pala, girls. Ayan ang condition ng face ko ngayon. As of now, wala naman akong masyadong blemishes. And meron akong maliliit na pimples. I don't know why. Siguro dahil lang yan sa init. But yes. Mas umaki yung condition ng skin ko unlike last summer. Kasi sobrang mas oily pa talaga siya. Ngayon, may ginagamit na akong mga skincare stuffs na I'm going to share it with you sooner or later. So, ilalagay ko na siya at the back of my hands. So, hindi ko alam kung mag-justify ng camera ko, pero liquidy siya. Kung makikita nyo. Pero in between siya ng liquidy and thick. Diba? Then, I'm going to get my damp sponge or beauty blender from Daiso. From Daiso ito And pasensya na kung medyo madumi kasi ginagamit ko siya on a daily basis. So, dito muna tayo. Half side of my face. So, ayan. Inubos ko yung nilagay ko dito sa back of my hands, dito sa one side of my face. And then, biblendin natin siya. itsura ng face ko with the Maybelline Fit Me
foundation in one side of my face. So, as I could tell, natakpan niya naman yung mga pores ko. And yung redness ko around my nose, natakpan niya din. And yung coverage niya, it's light to medium only. Kasi nakikita ko pa yung mga maliliit kong pimples on my forehead. Yung veins ko natakpan niya rin, in fairness ha. Tapos, hindi siya ganon ka-flat matte, unlike the L'Oreal Infallible one, kasi sobrang matte talaga yun. Meron siyang may pagka-konting dewy effect siya. So, alam ko rin, girls, baka kasi may mag-comment sa baba na hindi ko siya masyadong ka-shade. Ito talaga yung kinuha ko kasi mag-tone down din naman siya later. And meron siyang pink undertone na may pagka-gray or ashy sa akin. But it's fine. I don't care about that kasi maayos ko rin naman siya later. I think itong foundation na to, matatakpan niya talaga yung pores mo kung yung pores mo hindi ganun kapansin or hindi masyadong malaki. Kasi yung sa akin, yung pores ko, as of now, dahil nga may ginagamit akong skincare stuffs ngayon na hiyang talaga ako, medyo nag-shrink yung mga pores ko, unlike before na sobrang laki. And ngayon, na-fill in niya yung pores ko para talaga wala akong pores. Pero, hindi ko siya marirecommend sa may mga pores na sobrang laki kasi it's either mas lalo niyang may emphasize or hindi niya talaga matatakpan at all. So, sayang lang rin kung bibili kayo niyan. For my dry patches, wala pa naman kasi ng dry patches ngayon. Ang meron lang talaga ako is mga baby bumps dyan. Yes, hindi ko ma-justify sa may mga dry patches dyan sa skin kung may emphasize niya rin. Pero as of now, parang ang healthy tignan ng face ko. Lalagyan ko lang rin ng foundation yung other side of my face and I will get back to you guys later. Okay, so tapos na ako maglagay ng Maybelline Fit Me foundation dito sa side na to. Dahil kanina wala nga siyang foundation, so nilagyan ko siya. And then, nagkilay lang ako, tapos naglagay ako ng konti lang, as in sobrang konti lang netong Nichido Final Powder in the shade Creamy Glow. Ayan, paubos ko na siya sa wakas. And blush on from Nichido. Ito lang yung nilagay ko sa face ko ngayon. Nichido True Colors Powder Blush in Passionate Red. So, gusto ko tong blush on na to. I don't know why. As far as I could see on my face, medyo umokay na yung shade na kinuha ko from Fit Me, which is Nude Beige 125. And as of now, ang masasabi ko lang sa aking face, hindi siya flat matte and sobrang healthy niyang tingnan. As in, parang I could compare it sa Maybelline Dream Satin Skin. Pero yun kasi, it has to be medium coverage. Ito kasi medyo light to medium siya. Para kang walang foundation na nilagay. Kasi meron talagang mga foundation na iba, diba, na parang boom, foundation. Ganun. Halatang naka-foundation ka. Pero ito, wala. Para siyang natural tignan. And mas maganda siya lalo na kapag wala kayong mga pimple marks or mga patubong pimples. Kasi ako mayroon eh. Sayang. Sana pala na-review ko ito nung wala pang pimples para mas ma-appreciate ko siya. Pero as of now, gustong-gusto ko yung coverage niya. Hindi siya ganun ka-light, hindi rin siya ganun ka-medium. Sakto lang siya. Now, iti-test natin siya sa flash photography. Kasi nga, yun yung gusto nating malaman kung meron ba siyang white cast o wala. So, ayun yung picture na may flash. Medyo may konting white cast lang siya. Dahil rin siguro dun sa shade na pinili ko, which is 125 nga. Pero it's fine. Okay lang sa akin yung may konting white cast dahil nga rin dun sa shade na yun again. And gustong-gusto ko rin yung effect niya dun sa flash photography kasi para lang siyang healthy or parang healthy lang yung skin mo tignan and hindi siya ganun ka-overwhelming. So, okay siya para sa akin when it comes to flash photography. So, time check na tayo. It is now 1:26. I don't know if you can see it dahil sa ilaw ko medyo nagre-reflect. 1:26 na ng hapon and I'll get back to you guys later for an update. It is now 3:10 in the afternoon, almost 1.5 hours after I applied the Maybelline Fit Me foundation onto my face. And as I could tell, ang nag-oil up lang is itong nose area ko. And dito sa bandang chin, dito sa may malapit sa pores or sa may cheeks, medyo nag-oil up ng konti. Anyways, mag-blot muna tayo. By the way, itong gagamitin kong blotting paper, bagong discovery ko to sa department stores. Kasi, I'm going to buy sana yung Gatsby, pero parang namamahalan ako sa price niya for 100 and plus.
Tapos, 60 or 70 sheets lang. So, sabi ko, let's look for an alternative na medyo worth the price naman. So, I got this Pretty Secret Oil Blotting Paper Bamboo Charcoal. So, ang gusto ko dito is yung film niya black. Okay? And for only 49 pesos, meron ka ng 60 sheets of this blotting paper. I've tried it once and nakakakuha talaga siya ng oil. So, ito yung gagamitin natin for today. Available siya sa SM Department Stores. And of course, sa Watsons ay no meron din neto. Medyo wala naman sa forehead. And ayun ang pinagtataka ko. Wala siyang transfer dun sa blotting paper in fairness. So, great news, girls. Wala akong masyadong nakuhang oil. Like dun sa other foundations na itatry ko na light to medium coverage, wala akong masyadong nakuhang oil. By the way, my skin is combination to oily skin. Minsan, oily, minsan dry na dry, minsan normal naman, minsan oily dito, tapos dry dito sa cheeks. Magkakaroon na rin ng dry patches dyan. And it's a good foundation na kung hindi ako masyadong nag-oil up sa kanya. Hindi ko alam kung nag-justify ng kamay ko. Basta ayan, konti lang yung oil na nakuha ko sa kanya, unlike sa mga ibang foundations na mas light pa nga ang coverage, tapos nag-oil sa kanya. Ito, light to medium, hindi siya masyadong nag-oil. And sa condition naman ng face ko right now, mas umokay siya, nag-tone down yung pagka-pink undertone ng foundation. And kanina, may pinakita kong clip sa inyo, under a natural lighting, hindi siya ganun kasagwa tingnan, even though hindi ko siya talaga shade. So ngayon, andito pa rin yung coverage niya, lalong-lalo na sa pores ko. Hindi nawawala yung coverage. Also, dito sa gilid ng nose ko, hindi rin nawawala, even though nag-blot na ako, ha? And, yeah, yung blush on ko, on top pa din. And, it's good. Parang, the more na nag-oil nga siya, the more na mas maganda yung coverage. Kasi nagiging dewy. Tapos, parang mas nagiging healthy yung skin ko. So, time check. It is now 3:14 in the afternoon. I'll get back to you guys later for my final update. And, para malaman nyo na rin yung thoughts ko about this Maybelline Fit Me Foundation. Time check. It is now 6:02 in the evening, almost 5.5 hours. Nasuot ko tong Maybelline Fit Me Foundation. And, ang napapansin ko lang, nag-oil up talaga yung T-zone area ko. Yung dito sa side of my nose, medyo nawala na yung coverage niya. Nakikita na yung redness ko. Meron kasi akong redness here. Mag-blot muna tayo para malaman natin kung ano yung final thoughts ko dito kay Maybelline Fit Me. Itong pagbablot ko pala is pangalawang blot ko pa lang. And by the way, even though kahit nag-oil up yung face ko, hindi masagwa tignan, mas naging healthy nga siya tignan and dewy yung finish niya. Pero let's see. Okay, so ganun lang rin katulad kanina yung una nating blot. Yan lang yung nakuha kong oil. Sobrang konti lang talaga. For my final thoughts, nagustuhan ko itong Maybelline Fit Me. Even though light to medium coverage lang siya, andito pa rin yung blush on ko. Sobrang intact niya pa din. And, nag-oil up lang ako dito sa nose area. Hindi pala sa T-zone kasi sa noo ko, konti lang. Sa nose area lang talaga ako doon nag-oil ng bongga. Yet, yung coverage ng foundation naman sa pores ko is nandito pa din. Kahit na pangalawang beses ko lang mag-blot. Tsaka, ayan, natatakpan niya pa din yung aking pores. And I think, maganda to for all throughout the day kung may puntahan kayo and then gusto nyo light to medium coverage na yung foundation nyo, yet long-lasting. Try this Maybelline Fit Me Foundation. Pero, hindi ko siya marirecommend doon sa mga very oily na sobra talaga as in. Kasi nga sa akin, nag-oil na siya eh. Combination pa lang ako. Paano pa kayo sa sobrang oily, diba? And, hindi ko rin siya marirecommend for some reasons, kung gusto nyo ng coverage. Kasi para lang niyang i-brighten up yung face mo, medyo i-correct niya nga, with, lalo na yung sa pores, medyo i-hide niya. Pero yung tipong high definition foundation, hindi ko siya ma-recommend sa inyo kung gusto nyo ma-achieve yung ganon. Pero for everyday use, if you want a lightweight, matte finish foundation, and kung gusto nyo ma-hide yung pores nyo, try this Maybelline Fit Me Foundation. So that's it for today's video. I hope you guys and guys enjoyed watching. And I'll see you in my next one. Bye!